Narito ang mga headline news. Ayon sa biyaya ng Diyos, ang Philippine Remnant Leaders Retreat, Philippine Remnant Conference at Southeast Asia Evangelism Conference para sa taong ito ay natapos na nitong nakaraang linggo. Nagkaroon ng Thanksgiving Service Worship para sa pagkakatatag ng Southeast Asia Mission Center Church sa Clark Angeles, Pampanga. Bumisita sa ating simbahan ang team ng asawa ng mga Korean pastor ng Darakpang Evangelism Mission. At ang mensaheng ipinahayag ng nakaraang linggo ay The New Life Baptism of Those with New Life mula sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13. Magandang araw, narito ang OLMC News. Ang Philippine Remnant Leaders Retreat, Philippine Remnant Conference at Southeast Asia Evangelism Conference para sa taong ito ay natapos na nitong nakaraang linggo ayon sa biyaya ng Diyos. Ang Leaders Retreat ay ginanap sa Hansarang Mission Church sa Taguig noong December 16, Lunes. Para sa Leaders Training, ang speaker ay si Pastor Kim Yung-gil na kung saan siya ay nagbigay ng 3 lecture. Ang unang lecture ay patungkol sa spiritual watchman mula sa Matthew 16:16, na kung saan unang ipinahayag sa mensahe na kinakailangan mong kumpirmahin ang gospel na mayroon ka. Hindi dapat ito nanggagaling sa sarili mong karunungan, kundi dapat ito ay nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos. Gayon din ipinahayag sa mensahe ang Word 100%, Prayer 100% at Evangelism 100%. At ipinahayag din sa mensahe na magkaroon ng Holy Grid para sa Remnant Movement. Ang pangalawang lecture ay Skill Watchman mula sa Psalms chapter 78 verse 70 to 72. Ipinahayag sa mensahe na kinakailangan natin ihanda ang ating mga vessels bilang absolute disciple at absolute baptisan. Ipinahayag din sa mensahe ang talent 100%, field 100% at future 100% na kailangan natin ipanalangin at ihanda. Sa huling lecture, pinahayag ang Culture Watchman mula sa Proverbs chapter 25 verse 13. Ang only 100%, uniqueness 100% ay kinakailangan na hindi dapat malushold bilang mga remnants. Ang 22nd Philippine Remnant Conference na may temang Opportunity to Save 5,000 Tribes mula sa Acts chapter 11 verse 19 to 30 ay naganap noong December 17, Martes, sa Widows Hotel sa Clark Angeles, Pampanga. Una munang nagkaroon ng praise at papuri sa Panginoon. Para sa Philippine Remnant Conference, ang speaker ay ang World Evangelization Senior Board President na si Reverend Ryu Kwangsu, kung saan siya ay nagbigay ng 2 lecture. Ipinahayag sa unang lecture ang Correct Covenant God, na kinakailangan hindi dapat magpadisip, kundi dapat kinakailangan panghawakan lamang ng mga remnants ang tamang tipan ng Diyos. Bago simulan ang susunod na lecture ay nagbigay muli ng praise. At pagkatapos sa pangalawang lecture, ipinahayag ang attitude. Kinakailangan na ang pagiging spiritual summit ang klase ng attitude na dapat mayroon ng mga remnants. Ipinahayag din sa mensahe na kinakailangan natin na mabuhay sa loob ng only, uniqueness at recreation. Pagkatapos ibigay ang 2 lecture sa PRC, ay nagkaroon ng prayer night na pinangunahan ni Pastor Kim Yung-gil. Kinabukasan, December 18, Miyerkules, ginanap ang Southeast Asia Evangelism Conference na may temang 237 Opportunity mula sa Acts chapter 1 verse 1 to 8 sa Widows Hotel rin sa Clark Angeles, Pampanga. Una munang nagkaroon ng praise at papuri sa Panginoon. Gayon din sa Southeast Asia Evangelism Conference na kung saan nagbigay rin ng 2 lecture ang World Evangelization Senior Board President na si Reverend Ryu Kwangsu. Sa unang lecture, ipinahayag ang First Start na kinakailangan lamang panghawakan ang Thrones Baptism, Thrones Journey at Thrones Guidepost. At ipinahayag din sa mensahe na kinakailangan na tayo ay maging addicted with only Christ, only Gospel at only Prayer. Pagkatapos ng unang lecture ay nagkaroon ng appointment ceremony para sa Philippine Military Association. Bago sinimula ng huling lecture ay nagkaroon muli ng praise. Sa huling lecture, ipinahayag ang continuation.
Sinabi sa mensahe na kinakailangan araw-araw at palagi nating ma-imprint, root at nature na ma-enjoy ang 24, matutong maghintay 25, at mag-challenge para sa eternity. Gayon din na ihanda ang 300% para sa absolute plan, field at system na inhanda ng Diyos. Nawa, sa linggong ito ay napanghawakan natin ang tipan at sagot na ating natanggap mula sa Leaders Retreat, Philippine Remnant Conference at Southeast Asia Evangelism Conference. Noong December 17, Martes, alas 3 ng hapon ay nagkaroon ng Thanksgiving Service Worship para sa pagkakatatag ng Southeast Asia Mission Center Church sa Clark Angeles ni Pastor Delia, kung saan ang nagbigay ng mensahe ang World Evangelization Senior Board President na si Reverend Liu Kwangsu, na may temang Renewing of Age mula sa Acts chapter 11 verse 19 to 30. Na dinaluhan ng mga taga-Masan Jerusalem Church, Philippine One Light Mission Church, at iba pang mga Korean pastor visitors. Bumisita naman sa ating simbahan ang team ng asawa ng mga Korean pastor ng Darakbang Evangelism Mission na tumalo rin ng PRC at SICON. Noong Huwebes, alas 2 ng hapon kasama ang mga teachers ay bumisita sila sa Wawa na kung saan itinipo ng mga remnants at ibinahagi ang mensahe ng daan ng kaligtasan. At ipinahayag din sa mga remnants doon na sila ay prayer background ng mga remnants. Ang mensaheng pinahayag noong nakaraang linggo ay may temang The New Life Partisan of Those with New Life, mula sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13. Ipinahayag sa mensahe na sa pamamagitan ng 7 Partisan, 7 journeys at 7 guideposts, kinakailangang itayo natin sa ating mga sarili ang Partisan ng kaligtasan, panalangin, pananampalataya, kagalingan, at pagiging Partisan ng turning points ng ating simbahan. Announcement. Ngayong araw, 11 a.m. ay 2025 Church Minister Appointment ng Assistant Pastor, Assistant Deacon, Deaconess, at Deacon, Deaconess. Mamayang hapon ng alas 2 ay Devotion Worship Offering para sa mga pastor ng Mindanao. Sa December 24, Martes, 6:30 p.m. hanggang 10 p.m. ay Christmas Eve Worship and Program. Sa December 25, araw ng Pasko, Miyerkules, alas 9 ng umaga ay Remnant Worship. Alas 11 ng umaga ay Main Worship. At ang alas 2 ng hapon ay Worship sa Mascap at Wawa. Sa December 26, Huwebes ay 3rd Sports Basketball Evangelism Camp at ang in-charge dito ay ang Roman 16 team. Sa December 31 hanggang January 1 ay ibibigay ang New Year's message. Sa January 1, Miyerkules hanggang January 3, Biyernes ay GARPC Manila Meeting. Sa January 7, Martes hanggang January 10, Biyernes ay Mindanao Ministry RTS, Evangelism School at Regional Church. Sa January 13, Lunes, 9 a.m. hanggang 4 p.m. ay ang pagpapatuloy ng second semester ng PRTS 2024 to 2025. Sa January 13, Lunes hanggang January 17, Biyernes ay Mission House Opening Worship Schedule with Offering. Sa January 13, Lunes hanggang January 17, Biyernes ay District Worship with Offering. Sa January 21, Martes hanggang January 24, Biyernes ay Regional Church Ministry sa Camaratuan at Bolinao Ministry. At sa January 27 hanggang January 31, Biyernes ay Kyungnam College Evangelism Mission Camp sa Montalban. Nawa, sa linggong ito ay natamasa natin ang pagpapala ng bagong buhay at pagiging witness Partisan ng 777 na pinangahawakan lamang ang tipan. At dito nagtatapos ang OLMC News. Maraming salamat.